Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po nating monitor ang dalawang weather disturbances sa paligid po ng ating bansa. Una na dyan ay ang low pressure area sa loob ng ating PAR at ito ay nasa layong 840 kilometers po silangan ng Visayas kaninang alas 3 ng hapon. At yung trough o yung outer portion nitong low pressure area ang siya nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, ito naman pong si Bagyo with international name na Bolaven, isang super typhoon or malakas na bagyo na po at huling namataan 2,280 kilometers po sa silangan ng Northern Luzon. So walang direct effect itong si Bolaven sa alimang parte po ng ating bansa. Base po sa forecast model ng Pag-asa, kung mapapansin po nila, itong low pressure area sa loob ng PAR sa silangan po ng Visayas, within the next 24 hours ay posibleng unti-unting lalayo po ng ating kalupaan at maging parte na lamang po ng outer portion nitong si Super Typhoon Bolaven. At ito naman po si Super Typhoon Bolaven, kung mapapansin din po nila, within the next 24 hours ay kikilos pahilaga at pahilihis palayo po ng ating bansa patungo po dun sa may northern portion of Pacific Ocean. Kung mapapansin din po nila, walang inaasahang pag-enhance ng habagat or southwest monsoon itong bagyo or magi itong low pressure area within the next 24 hours. Samantala, kung mapapansin din po nila sa loob ng 24 oras or hanggang bukas, possible po na may mabuong circulation at worst case low pressure area somewhere po sa may paligid ng Palawan, either sa may Sulusi or sa may West Philippine Sea. At ito pa rin po magpapaulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and even western section of Mindanao sa mga susunod po na araw. Samantala, kung mapapansin din po nila, itong hangin galing sa may mainland Asia ay siyang umiihip po papunta dito sa may Northern Luzon at ito po yung northeasterly wind flow, yung hangin galing sa hilagang silangan na siyang posibleng magdala po ng minsan malalakas na hangin at mataas na alon doon sa may extreme Northern Luzon. Within the next 12 hours o hanggang bukas po ng madaling araw, malaking bahagi pa rin ng bansa ang magkakaroon ng mga pag-ulan, bagamat kalat-kalat po ito at hindi tuloy-tuloy na malalakas. So asahan natin mataas ang tsansa ng mga ulan dito sa Luzon, over Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa hanggang bukas ng madaling araw dahil po dun sa trough ng low pressure area sa silangan po ng Visayas. Habang dito sa may Northern and Central Luzon, base na rin sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nila bahagyang maulap at minsan maaliwalas naman po ang kalangitan natin ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Dito naman sa malaking bahagi ng Visayas, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at mga pag-uulan lalo na dito sa may western and central portions. Dulot po yan ng trough ng low pressure area so walang kinalaman sa bagyo. At dito naman sa may parting Samar provinces, bahagyang maulap hanggang maulap ngayong gabi at possible din po yung mga pulo-pulo at malalakas na mga thunderstorms na 1 to 2 hours. Samantala sa Mindanao, pinaka-apektado ng mga pag-ulan dulot ng trough ng LPA ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region at silangang bahagi pa po ng Davao Region. So mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Habang dito naman sa Bangsamoro Region at dito rin sa may Soxargen and rest of Davao Region, bahagyang maulap hanggang maulap sa susunod na 12 oras at meron din tsansa ng mga localized thunderstorms.